Ayan, so good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol syempre sa ating pagpapakain sa ating mga alagang paitloging manok. Kung ano nga ba ang 70-30% rule. Kapag yung ating mga RTL ay nangingitlog na po sila ng regular, andun na po sila sa kanilang peak, mga 26-27 weeks na po. Ibig pong sabihin, yung kanilang kinakain ay maximum na po. Andun na po sila sa maximum amount na kanilang kakainin. So halimbawa po yung manok natin ay low man, ang ibig sabihin po nun, for every 1,000 heads na manok ay kakain po siya ng 115 kilos. So kung ito naman ay decalb, kakain po siya ng 110 grams, so equivalent of 110 kilos. Ang 100 na low man ay kakain ng 11.5 kilos. Samantalang ang decalb ay kakain naman ng 11 kilos daily, yung 100 heads. Ngayon, paano natin ipapakain? Minsanan ba yan? 2 beses ba? 3 beses? 4 na beses? So, iba-iba po kasi yung practice ng iba't ibang farm. Pero ang napaka-epektibo ay ang 2 beses lang po na pagpapakain. Kailan ba tayo dapat mag-uumpisang magpakain? Anong oras? Sa umaga. So, number 1 po, ang practice po natin ay mula 6 a.m. tayo mag-uumpisang magpakain. So, unang-unang gagawin natin dyan sa umaga, pagpunta natin dyan, pagpasok natin dyan sa loob ng kulungan ng manok, aalisin po natin yung drain plug ng ating waterer. Kapag tayo ay naka-open water through, yung blue po na tuloy-tuloy, parang PVC po na biniyak. Ang tawag po natin dyan ay water through, open type. Kasi 2 klase, meron yung isa, yung nipple type, yung tinutuka-tuka tapos pumapatak-patak yung tubig. Meron siyang cup na sumasalo yung patak-patak ng tubig. So nipple drinker po ang tawag doon. Kapag tayo naka-open water through, lisin po natin yung drain plug niya nang sa ganon, yung lumang tubig natin kagabi ay magpla-flush po siya. Ngayon, sakaling hindi yan magpla-flush, at sigurado po ako, hindi siya magpla-flush 100%, kaya tutulungan po natin siya. Mula po dun sa unahan, mula po dun sa may poset, kukuha po tayo ng foam or lumang damit, tela, kung ano man, Scotch Brite, ganyan. Ipapahid po natin yan papunta dun sa dulo nang sa ganon yung tubig ay madrain. So pag na-drain na po natin yan, ang susunod nating gagawin ay magpapakain na po tayo. So pag nagpakain po tayo, kaya natin tatawagin siyang 70-30 rule. 70% ng kanilang feed allocation daily ay ipapakain na po natin sa umaga at 6 a.m. So kung sakaling nagpapakain tayo ng 11 kilos, kung meron tayong 100 heads na manok, so ang ipapakain po natin dyan ay 7 kilos at saka 700 grams or 7.7. Pwede ring i-round up na rin natin. Pakain natin yung 8 kilos from 6 a.m. and then may natitira pa siyang 3 kilos. Yung 3 kilo na yan, papakain natin sa tanghali, bandang alas 12 hanggang alauna. Ngayon, so yun yung bumubuo ng tinatawag nating 70-30 rule sa pagpapakain. Ngayon naman, kapag tayo ay nagpakain, merong naiiwan, di ba? 70% muna yung pinapakain natin. Ano yung advantage nung 70-30 rule? Di ba may iwan na 30%, 3 kilo kapag kayo ay may 100 heads na manok na pinapakain. Usually po kasi yung feeds kapag nagpakain, lalo na yung sa malaking farm, yung mga poultry boys, tinatansya-tansya lang yung nilalagay nilang feeds. And then minsan, meron ng mga area na makapal yung nalagay na feeds. Meron naman yung area na manipis yung feeds. So ang nangyayari, ubos na yung feeds nung manipis ang naipakain, samantalang dun sa makapal, sagana pa siya sa feeds. So ang problema nun, pag nabitin, medyo maapektuhan yung kanyang pangingitlog. Kaya nga ang advice natin, pag nagpakain tayo ng alas 6, bandang alas 9, alas 10, ganyan, hinahalo po natin para yung mga makakapal, malagyan niya yung mga maninipis na area. Ayan, so yun po yung silbi nung hinahalo natin yung feeds dun sa feeds.
feeder. Pangalawang advantage din yan, kapag hinalo natin yung mga manok, mas gaganahan silang kakain ulit. So yun po yung advantage niyan. Sakaling may feeder na sobrang nipis naman at kukulangin naman yung feeds doon na inaano natin, ini-spread natin, hinahalo. So doon na papasok yung 30% na naiwan. So doon tayo kukuha. Ayan, pang-balanse po natin yon. So yun yung kagandahan. Kaya po hindi natin pwedeng ipakain ng minsanan yung feeds na kanilang kinakain sa isang araw ng minsanan pagdating ng 6 o'clock in the morning. Yun po yung dahilan. Mag-iiwan tayo ng 30% para dun sa mga ganong kadahilanan. Pangtapal dun sa mga feeds na manipis ang karga. Kapag nagpakain po tayo ng umaga, alas 6, kung alas 6, palagi pong alas 6. Hindi po yung paiba-iba, alas 6 kang nagpakain kahapon, ngayon naman alas 7 o 7:30. So ang mangyayari niyan, pag na-delay tayo sa pagpapakain, madidelay din po yung pangitlog ng ating mga manok. So mas maganda po alas 6 sabay-sabay. Yan po yung technique dyan. Kaya minsan kapag na-delay tayo, dati-rati nakakakolekta na tayo ng halimbawa 2.5 tray sa alas 9 ng umaga. Kapag tayo may alagang 100 heads, bandang hapon alas 2, alas 3, tsaka palang iitlog yung iba. Kasi nga po na-delay yung pagpapakain natin. Kaya dapat 6 a.m. Magpakain na tayo. So thank you po. Sana nabigyan ko kayo ng idea regarding sa ating topic for today. Kita-kita pong muli tayo sa mga susunod nating vlog. God bless po and mabuhay.